Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa mga naunang 5 mga nag-comment na sina Lodi Anisa Dico, Lodi Jeric Ventura, Lodi JCM Pete, Lodi Cagayat, Lodi Lendenmark Quizo Mundo, Lodi Charles Bermejo, Lodi Ramdam Videos. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-87 kabanata sa pagpapatuloy. Isang buwan ang nakalipas. Sa manor ng angkan baek sa gilin. May isang taong sumisigaw na mga hayop na iyon. Dagdag pa nito na manor master, sigurado akong minamaliit ng unorthodox na mga walang hiyang iyon ang manor ng angkan ng baek. Sinabi pa ng isa na tama iyon. Nanginginig ang buong katawan nito na napatikom ng kamao, at sinabi pa na yung halimaw na pinuno ng hall, si No Hyung-chan, dapat siya ay higit 50 taong gulang na. Ang kapal ng mukha niya na hingin ang kamay mo sa kasal. Makikita ang babaeng ito na si Baek Clan Manor Master Wind Chimes Wordsman na si Baek Yorin, kapatid ni Baek Pyo. Sinigaw pa nito na dapat agad nating tipunin ang ating mga tauhan para lusubin ang Tyrant Hall at pugutan siya ng ulo. Dagdag pa ng isa na napatikom ng kamao na hindi ako makapaniwala na ginagawa niya ito habang nakikipaglaban tayo para sa kapangyarihan sa rehiyong ito. Nagsalubong ang kilay ni Baek Yorin at sinabi na ito ay tahasang panghahamon. Tumingin sa lalaking nasa gilid at sinabi niya na unang nakatatanda, ano po ang inyong palagay? Tumugon ito sa kanya na sang-ayon po ako sa inyo. Dagdag pa nito habang tumingin kay Baek Yorin na bagamat hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang kanilang marahas na kahilingan sa kasal, sa kahinaan ng ating angkan ngayon, higit tayong malulugi kaysa makikinabang kung makikipaglaban tayo. Lalo na kung tayo ang unang umatake. Sinabi sa kanila ni Baek Yorin na narinig ninyo ang kanyang sinabi, hindi ba? Tayo na lamang ang natitirang ortodoksong angkan na may suporta mula sa gilin. Dagdag pa niya na kung tayo ang atakihin, ang buong gilin ay hindi magdadalawang isip na tumulong sa atin. Kaya kahit humina na ang ating angkan, wala ring magagawa ang mga hindi ortodoksong bastardo laban sa atin. Sinabi pa niya sa mga ito na napayuko na pero kung hindi natin kayanin ang ganitong kaliit na provokasyon at tayo ang unang umatake, tayo ang ituturing na nagsimula ng digmaan. Sa ganoong kaso, hindi na tayo maaaring umasa ng tulong mula sa gilin. Sinigaw pa ni Baek Yorin na ang alok na kasal na ito ay isang tahasang pang-udyok upang tayo ang unang kumilos. Huwag kayong magpadala sa ganitong panlilinlang. Makikita ang mata nito na sinabi pa niya na 10 taon na ang lumipas mula nang umalis si Pyo. Habang tumatakbo ako araw at gabi upang protektahan ang Baek Clan Manor, tiniis ko ang napakaraming mas mabibigat na kahihiyan. Maiyak-iyak ang mga ito habang sinasabi pa ni Baek Yorin na ginawa ko ang lahat para maprotektahan ang Baek Clan Manor. Hindi ako kailanman matitinag sa ganitong klase ng panunulsol. Dahang-dahang tumatayo ito at sinabi pa niya na magpadala ng mensahe kay No Hyung-chan at sabihin sa kanya na makikipagkita ako sa kanya. Dagdag pa niya habang seryosong nakatingin na walang magaganap na laban. At lumipat ang eksena sa ating bida na makikita na naglalakad sila, sinasabi niya na maganda ang tanawin dito. At marami ring bulaklak. Malaki rin ang nayon. Masayang tumugon sa kanya si Baek Pyo at sinabi sa kanya na syempre. Ang gilin ay isa sa malalaking lungsod na kabilang sa 14 na lalawigan. Noon, ang Baek Clan Manor ang namuno sa lahat ng mga lugar. Habang may sinusulyapan ang ating bida sa malayo, tumugon siya na alam ko iyon. Nagulat sila nang may mapakinggan sa gilid at agad na napatingin. Nakita nila ang isang lalaki na sinisigawan ang isa na nakaluhod sa sahig na sabi ko sa'yo, ihanda mo na ito ngayon. Hindi ba? Tinatangka mo bang magpatakbo ng negosyo dito nang hindi nagbabayad ng buwis para sa pwesto? Tumugon ito na Ginoo, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon lang. Nakatingin si Baek Pyo sa kanila na sinasabi sa kanyang isip na hindi ako makapaniwala na ang kalsada ngayon ay puno na ng mga siga at mga hindi ortodokso na mandirigmang martial artist. Medyo inasahan ko na pero talagang nag-iba na ito. At ito ay nagpapakita kung gaano kahina ang Baek Clan Manor ngayon. Kinuha ang kanyang malapad na itak at sinabi na ngayon na nakita ko na ito, kailangan ko na itong ayusin. Nagulat na mabilis na pinigilan siya ng ating bida habang sinasabi na hoy, tumigil ka dyan. Balak mo bang magsimula ng pagdanak ng dugo pagkadating mo pa lang?
Sinabi pa niya sa isip na ikaw na may dalawang personalidad, na ortodoksong martial artist pasaway ka talaga. Na sinabi ng ating bida sa kanya na may pupuntahan pa ako agad pagkatapos kitang ihatid, alam mo yan. Punta muna tayo sa bahay nyo. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong makita ang nakababata mong kapatid? Nagulat ito na napalingon sa kanya at sinabi na hindi ko naman sinabing gusto ko siyang makita. Tumingin sa itaas ang ating bida at sinabi na naku naman. Ano bang ikinakahiya mo? Nagpatuloy na ang ating bida paglalakad na sinabi pa niya na halika na. Kumain lang tayo ng mabilis at maghiwalay na tayo. Nagdadalawang isip si Baekpyo kung tutulungan ba niya ang lalaki o susunod na siya sa ating bida. At pagkatapos nakarating na sila sa kainan na sinasabi ng lalaking ito sa kanila na pasensya na po, mga Ginoo. Pero hindi muna kayo pwedeng pumasok ngayon. Tumugon ang ating bida na napasilip sa loob na ano. Ano ang pinagsasabi mo? Ang daming bakanteng upuan dyan. Nabumilog naman ang mata ni Baekpyo sa kanyang nakita mula sa looban. Na sinabi pa ng lalaki sa kanila na tungkol dyan. Lumingon ito sa loob at sinabi na sa totoo lang. Mukhang may gulo nang mangyayari sa loob. Nakakatakot po talaga kaya hindi muna ako makakatanggap ng mga customer. Umiiyak pa nitong sinabi na bakit naman sa lahat ng lugar, sa inko pa nag-away ang mga martial artist. May mga bukirin, bundok, at kahit kalsada naman para gawin yon. Na napangiwi na lang ng muka ang ating bida. Nagulat ang ating bida nang may marinig na linawin na natin ito rito at ngayon. Na napasabi siya sa kanyang isip na boses ng isang babae yon. Mula sa itaas na patingin ang ating bida habang sinasabi pa ni Baekpyo rin na magalang kong tinatanggihan. Ang alok mong kasal, pinuno ng Tyrant Hall. Humawak sa baba itong tumawa at sinabi na magaling ka sa martial arts at may maayos kang itsura. Nag-aalala lang ako para sa'yo sapagkat sa kabila ng lahat ng iyong katangian, nananatili kang walang asawa. Seryosong tumingin sa kanya si Baekpyo rin, sinasabi sa kanya na maraming salamat sa mataas na pagtingin niyo sa akin, ngunit wala kayong kailangang ipag-alala tungkol sa akin. Muli na namang tumawa ito at sinabi na sa totoo lang, hindi ko naman talaga ito pag-aalala. Isang babae na lampas 30 na ang edad at hindi pa rin alam ang ligaya ng pag-iisang dibdib ng lalaki at babae. Nakakapanghinayang ka talaga. Namamula-mula nitong sinabi sa kanya. Malamlam na tumingin sa kanya si Baekpyo rin halatang nagalit sa mga sinabi nito. Pati na rin ang kanyang mga alalay na nangangalit ang mga ngipin na sinasabi na ang walang hiyang ito. Masayang sinabi pa nito na napataas ng kamay na naku, tingnan nyo ang mga mukha nyo. Bakit parang gusto nyo nang bumunot ng espada? Nag-uusap lang naman tayo. Napasabi sa isip si Baekpyo rin na gustong-gusto ko na siyang patayin dito mismo. Pero yun nga ang inaabangan niya na kami ang unang umatake. Kailangan ko munang magpigil. Sinabi niya habang nag-bad finger ito na hindi naman sa ganoon. Nagkita tayo rito para mag-usap, bakit naman kami bubunot ng espada? Dagdag pa niya na ang Baek Clan Manor ay tiyak na hindi nagnanais na makipaglaban dahil lamang sa isang hindi kailangang hindi pagkakaunawaan. Ituturing kong nauunawaan nyo na hindi namin nais ituloy ang kasal. Kaya alis na kami. Sinabi nito sa isip habang napatayo na hindi siya nalinlang. Talagang matindi ang babae na ito. At pagkatapos sinabi nito na dahil ang kilalang pinuno ng Manor ay tumatakbo na parang asong duwag na nakayuko ang buntot, wala na tayong magagawa pa. Tumingin ito ng kakaiba habang dumaan ito sa gilid ni Baekpyo rin sinasabi na pero kahit ganoon, umaasa pa rin akong muling pag-isipan nyo ang alok ng kasal. Dagdag pa nito habang nakangisi na di ba nakakabuti yan para sayo? Biglang isang tunog ng paghampas mula sa ibaba ang mapapakinggan ang lakas ng hangin ay umabot sa itaas. Nagulat si Baekpyo rin na napasabi sa kanyang isip na huwag mong sabihing may kaguluhan na namang nangyari. Mahigpit kong pinaalalahanan sila na huwag magsimula ng gulo. At napasigaw ito na sino ang gumagawa nito. Sa sandaling iyon, isang walang kasamang lalaki ang umaakyat sa ikalawang palapag. Si Baekpyo rin, na may malalim na guhit sa kanyang noo, ay biglang tumayo at nakita niya ang isang malakas na tao. At ang mga mandirigma sa palapag na ito ay sabay-sabay na humawak sa kanilang espada. Habang sinasabi nito na inaasahan ko namang iba na ang gilin kumpara noon, pero di ko inakala na magiging ganito ito kagulo. Sinabi sa kanya ni Baekpyo rin na ikaw ay si Pyo. Na makikita ang muka nitong may tingin ng malamlam. Na makikita silang dalawa ay nagkatinginan. At dito na po nagtatapos ang ika-87 kabanata.
Ika-88 Kabanata. Sa pagpapatuloy, si Baekhyun rin, na tinitingnan ng mabuti ang taong umakyat, ay bumulong na may naguguluhang tingin. At sinabi niya na ikaw ba ang kapatid ko? At sinabi niya sa kanyang isip na hindi ko siya pwedeng hindi makilala. Yan ang mukha ng kapatid kong umalis nang hindi nagpaalam 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang pagdating ay hindi gaanong nakatulong sa kasalukuyang sitwasyon. Na masayang sinabi nito na kapatid mo siya. Tingnan mo nga. Sinasabi mong ayaw mo ng gulo, pero mukhang pinagplanuhan mo na pala ito, hindi ba? Napakagat ng labi sa Baekhyun rin at sinabi na nakakainis, hindi ko akalaing haharangin niya ako ngayon lang. Pagkatapos ng matagal na panahon na ni minsan ay hindi siya nagparamdam. Tumawa ito habang sinasabi na malugod kong tinatanggap ang deklarasyon ng digmaan na ipinahayag ng Baek Clan Manor. Mga kasama, atake na. Ngunit ang tinawag niyang mga kasama ay wala man lang umakyat sa pangalawang palapag na ikinanganga nito sa pagtataka. Lumingon ito sa kanyang gilid na may matamlay na boses na sinabi na kayo. At mabilis na napasilip sa ibaba at nakita niya ang kanyang lahat ng tauhan ay nakabulagta sa sahig na wala ng malay. Hindi maipaliwanag ang muka ng lalaki nang makita niya ang mga ito at sinabi na ano ang nangyari sa kanila. Ang ating bida na nasa tabi lang niya ay hindi man lang niya napansin. Na sinabi pa niya dito na ano sa tingin mo sa ginawa ko. Dahang-dahang inilipat ang kanyang mata sa gilid papunta sa ating bida. At nagulat ito na mabilis na napadistansya at sinigaw na sino ka. Habang naglalakad ang ating bida sinabi niyang nakangiti na ako. Wala ka nang pakialam doon. Lumapit siya kay Baekhyun na nakatingin ito sa kanya ng seryoso. At ilang sandali pa ay binatukan niya ito sa ulo ng walang ano-ano. At sinigaw ng ating bida sa kanya, Baekhyun, pasaway ka talaga. Napasabi ito sa ating bida na teka, bakit mo ako sinuntok? Sinigaw ng ating bida sa kanya na akala ko. Dadalhin mo lang ako rito para kumain pero gumawa ka pa ng gulo. Na sinabi niya sa ating bida na nakatingin siya sa mga ito na pero, Ginoo. Ginugulo ng mga hinayupak na yon ang kapatid kong babae. Na napasabi naman ito sa kanya na seryoso ka ba talaga dyan? At pagkatapos pinapuputok ang daliri nito sa kamao, sinasabi na hall leader, ipaubaya mo na sa akin ang mga ito. Sino ang nagbigay ng karapatan sa kanila para guluhin tayo? Umatake ito sa ating bida habang sinisigaw niya na lumayas kayo sa daraanan namin, mga buwisit na bata. Na napalingon ng tingin ang ating bida sa kanya. Nang hindi man lang gumagamit ng puwersa, gumalaw siya ng isang hakbang at umikot upang maiwasan ang suntok nito. Hinawakan ng ating bida ang kanyang pulso. Itinaas niya ang kamay nito at bahagyang binaluktot na napaungol ng sakit ito. Na sinabi pa niya na masyado kang padalos-salos. Ang taong sumalakay lang kay Jinmu ay isang nakatatandang disipulo na namamahala sa panlabas na patrol ng grupo. Pinatumba niya ito sa pamamagitan lamang ng paghima sa kanyang pulso. Habang binitawan niya ang kamay nito, masayang tumingin ito sa hall leader at sinabi niya na maganda ang pakiramdam ko ngayon. Kasi ito na ang araw na magkakahiwalay na kami ng bagahe kong tao. Kaya umalis na kayo habang may pagkakataon pa. Nanginginig ang buong katawan ng hall leader na napasabi pa siya sa isip na tinalo niya ang isa sa mga elite ng Tyrant Hall gamit lang ang isang kamay. Bata pa siya pero isa siyang tunay na master ng martial arts. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na sino ka ba talaga? Dagdag pa nito na kahit ano pa ang kaugnayan mo sa Baek Clan Manor, ang Baek Clan Manor ang nagsimula ng labanang ito. Pinikit ni Jinmo ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Labanan sa kapangyarihan, ha? Siyempre, alam ko yan. Hindi kailanman pwedeng magsama ang orthodox at unorthodox. Natural lang na maglaban ang dalawang panig kapag nagsama sila sa iisang lugar. Tumingin ng matalim ang ating bida sa kanya. At sinabi na kung kaya. Gusto mo pa ring ipagpatuloy ang laban? Halos maluha ito na pinagpapawisan na patuloy sa panginginig ng katawan, sinabi pa sa kanya ng ating bida na kung gusto mo pang ituloy, wala akong dahilan para pigilan ka. Pero may pupuntahan akong importante kaya ayokong mag-aksaya ng oras. Pumili ka na ngayon. Hinawakan niya ito sa lalamunan na sinabi niya sa hall leader na aalis ka ba o gusto mong tanggalin ko ang ulo mo. Napakunot ng muka ito na napakagat ng labi. At napatingin ang ating bida sa isang lalaking nakasalukot na sombrero na nakatingin sa kanya. Na sinasabi nito sa kanyang isip na mabuti na lang at may batang martial master sa hanay ng mga hindi ortodokso.
At sinabi ng hallmaster sa kanya, habang pinagdidikit ang dalawang daliri na Ginoo, kung papayagan niyo po, aalis na po ako agad. Na sumagot ang ating bida sa kanya na okay, umalis ka na ng mabilis. Habang nagmamadaling umalis ang mga ito, sinabi pa na maraming salamat po Ginoo. Na hindi naman makapaniwala ang mga ito sa kanila. Sumuntok sa kamao si Baekgyorin at yumukong sinabi sa ating bida na Ginoo, salamat po sa inyong tulong. Tumugon ang ating bida sa kanya na nakatingin sa gilid na hindi ko naman talaga intensyong tumulong. At tinuro si Baekpyo at sinabi na kung magpapasalamat ka, sa kanya ka magpasalamat. Dinadala ko lang pabalik sa kanilang tahanan ang isang umalis noon. Na nagtatakang nakatingin sa kanya ito. Na may seryosong tingin lang ang kanyang kapatid sa kanya. Na makikita ang muka ni Baekpyo na namumula. At nagbago ang ekspresyon ng muka ni Baekgyorin na sinasabi sa kanyang isip na pinahirapan niya ako ng husto nang bigla na lang siyang umalis 10 taon na ang nakalipas. At ngayon bigla na lang siyang dumating kasama ang isang pambihirang martial master na kayang talunin mag-isa ang mga pinuno ng Tyrant Hall. Dagdag pa niya na makikita silang tatlo na maluhaluha naman ang pagmumuka ni Baekpyo na gustong-gusto ko na siyang bugbugin ngayon din pero. Kung may koneksyon kami sa isang ganoong kagaling na martial master, baka makabalik sa tuktok ang aming angkan dito sa Gilin. Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis ng basta-basta. At pagkatapos sinigaw niya na pakiusap, pahintulutan mo akong magbigay ng isang kahilingan. Nais kong suklian ang tulong na ibinigay mo sa Baek Clan Manor. Sinabi ng ating bida sa kanya na ayos lang ako. At sinabi pa niya sa isip na naantala na ako ng isang buwan sa paghahanap ng dual internal energy arc. Hindi ko na maaaring sayangin pa ang oras ko rito. At bumaling na siya at kumaway na sinabi sa kanila na kahit hindi ito ang bahay mo, sapat na siguro dahil nakita mo naman ang kapatid mo, di ba? Ginawa ko na ang dapat kong gawin. Para sa'yo. Ingat ka. Na hindi makapaniwala ang dalawang magkapatid na nakatingin sa kanya. Mabilis na napatingin si Baekpyo sa kanyang kapatid na nalulungkot sa pagtanggi ng ating bida sa kanya. At nag-isip siya upang ang ating bida ay madala nila sa kanilang manor at sumaya ang kanyang kapatid. At mabilis na hinawakan niya ang braso ng ating bida at sinabi na teka lang sir. Nainis ang ating bida at napatikom ng kamao at sinabi sa kanya na bakit mo ako hinawakan. Gusto mo na bang mamatay? Na sinabi sa kanya ni Baekpyo na pakilisan mo na lang ang alis mo pagkatapos mong kumain. Sinabi pa niya sa ating bida na napatingin siya rito na pag-ihawan kita ng karne para sa iyo. Dagdag pa niya na ako mismo ang magpuputol at mag-ihaw nito ng masarap para sa iyo. At bigla namang napaisip ang ating bida at biglang naguluhan. At naiisip ang karne na sinasabi sa kanyang isip na ang inihaw na karne na siya mismo ang maghiwa. At mamula-mula niyang sinabi na sige na nga. Kailangan ko rin namang kumain, ayos lang na umalis ako ng medyo mas huli. Naikinasya niya ito. Habang ang kanyang kapatid ay nakatingin sa kanya na nagtataka. At napasabi ito na ikaw mismo. Ang maghihiwa ng karne. Dagdag pa niya sa isip na ano ba talaga. Ang ginagawa niya sa loob ng 10 taon. At dito na po nagtatapos ang ika-88 kabanata.